Kapatid, paano kung dumating na ang panahon na ang mundo natin ay dumanas na ng matinding kapighatian at matinding pagdurusa na hindi pa nararanasan sa kasaysayan ng mundo? Hindi ito katulad ng mga napapanood natin sa pelikula, kundi ito'y mas higit pa doon. At hindi rin ito katang-isip o kwento-kwento lang. Dahil ito'y malinaw na nakasulat sa Biblia. Ito ay propesiya na magaganap. Ito ang magaganap na tribulation o matinding kapighatian na dadating sa mundo. Kaya naman sa video ito ngayon, kapatid, pag-usapan natin yan. Ngunit again, hindi po mula sa aking isipan, hindi mula sa aking kaalaman, kundi mula lamang sa salita ng Diyos. Sinabi mismo ito ng ating Panginoong Hesus. Mababasa ito sa Matthew chapter 24 verse 21. Sapagkat sa mga araw na iyon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. Ibig sabihin, may paparating na panahon na walang katulad sa tindi ng sakit, gulo, paghihirap at kapighatian na mararanasan ng mundo. Ano nga ba ang Great Tribulation? Ito ay isang takdang panahon sa hinaharap kung saan haharap ang mundo sa matinding paghatol ng Diyos, matinding paghihirap, sa matinding kapighatian dahil sa kasalanan, pagtanggi kay Kristo at pagsunod sa kasamaan. Ayon sa Biblia, ito ay mangyayari pagkatapos kunin ng Diyos ang kanyang mga tunay na lingkod at bago pa man ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus bilang hari at hukom. Sa panahong ito, lilitaw ang Antikristo, isang pinunong lilin lang sa marami. Magpapanggap na tagapagdala ng kapayapaan, ngunit sa huli ay magdadala ng matinding panlilinlang at pag-uusig sa mga mananampalataya. Ang Antikristo po ang tinutukoy at sinasabi sa Daniel chapter 9 verse 27 na may darating at sisirain niya ang tipan at ipapakita ang kanyang tunay na anyo bilang kaaway ng Diyos. Sinasabi din sa Revelation chapter 6 hanggang 18 na doon sunod-sunod na ipinapakita at sinasabi ang hatol ng Diyos, mga digmaan, tagutom, salot, lindol, pagkawasak ng ekonomiya at malawakang kamatayan. At hindi lamang pisikal na paghihirap ang daranasan ng mundo, kapatid, kundi espiritual na kadiliman. At sa panahong ito, ang mga tatangging sumamba sa Antikristo at ang mga sasamba o sumasamba sa Panginoong Hesus ay uusigin, kukulong at papatayin. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 24 verse 9, pagkatapos ay kapuputan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Kung titingnan natin ang mundo ngayon, kapatid, mga digmaan, kasamaan, mga lumalalang panlilinlang laban sa katotohanan, karahasan, paglayo ng tao sa Diyos at pagtanggit, pagtalikod sa Panginoong Hesus. Nakikita natin na tila naghahanda na ang mundo. Hindi pa man ito ang Great Tribulation na magaganap, pero pinapaalala nito na papalapit na ang mga araw na iyon. Ngunit kapatid, ang Great Tribulation ay hindi lamang babala. Ito ay patunay na totoo ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ay makatarungan, pero siya rin ay mahapagin. Kaya bago pa dumating ang panahong ito, inaanyayahan niya na tayo na magsisi at tanggapin ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. At dito mahalaga ang paalala na ang Great Tribulation na hindi para takutin lang tayo, kundi para gisingin tayo sa katotohanan. Gisingin tayo na ang buhay ay maikli lamang. Gisingin tayo na ang kaligtasan ay mahalaga. Gisingin tayo na nasa mga huling panahon na tayo, kapatid. Kahit ang mahalagang tanong ngayon, kapatid, ay hindi kung gaano katindi ang darating, kundi handa ka ba at nakikristo ka ba? Again, ang kaligtasan ay hindi makukuha sa relihiyon, kundi sa personal na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang tanging daan sa kaligtasan. Hindi lang sa kapighatian, kundi sa walang hanggang kapahamakan at sa huli, may pag-asa pa rin, kapatid. Ang Great Tribulation ay hindi lamang paghihirap at kapighatian, kundi pagkakataon ng kaligtasan para sa lahat. Dahil pagkatapos nito, babalik ang ating Panginoong Jesucristo bilang hari. Tandaan mo ito, kapatid, ang kasamaan ay may hangganan, pero ang kaharian ng Diyos ay walang hanggan. Kapatid, today is the day of salvation. Ngayon mismo, kapatid, dahil hindi natin alam ang mangyayari mamaya, bukas o sa susunod na araw. Sabi nga sa scripture, ang buhay ng tao ay parang hamog. Sandaling lilitaw, agad ding mawawala. Kaya ngayon pa lang, kapatid, piliin mo si Kristo. Piliin mo mamuhay sa liwanag. Tanggapin mo ang libreng regalo mula sa Kanya at piliin mo ang maging kabahagi sa Kanyang kaharian. Ang Diyos ay hindi lamang hukom, kapatid. Dahil siya ay tagapagligtas na nagbibigay ng babala at paalala. Dahil hindi kailanman nanaisin ng Panginoon ang kamahamakan para sa iyo at para sa atin. Amen?